agad na nakipag-ugnayan ang resibo sa Municipal Social Welfare Office o MSWDO ng San Mateo Rizal. Dahil sa sitwasyon ni Trisha, maituturing na siyang child at risk, kaya kasama ang resibo, MSWD Office ng San Mateo Rizal at Philippine National Police, Women and Children Protection o WCPC San Mateo Rizal. Agad kaming nagtungo sa bahay ni Trisha para i-rescue ang dalagita, ayon na rin sa desisyon at assessment ng mga otoridad. Pagdating sa bahay, naabutan namin si Trisha kasama ang kanyang nakababatang kapatid na itatago namin sa pangalang Tintin, 11 taong gulang. Pero ang pagre-rescue sa mga bata, naging pahirapan. Halika, chinelas. Interviewin ko lang na. Susunod nga, tatawagan ay. Magagalit niya sa akin. Huwag at magagalit. Kasi, Ano? Ang sinabi niya sa'yo? Ang sinabi sa'yo? Gusto alam niya? Gusto alam niya? Niya? sumama ka lang. Tatawagan namin si Papa mo. Sa kabila ng pagpupumilit sa mga bata, ayaw pa rin sumama ni Trisha at Tintin kay tita at sa mga social worker. Please, please. Please. Gusto ko tayo, Roy. Halika. Usap tayo. Sige, dito. Sige. Dito. Dito. Halika. Nang ma-rescue na ang dalawang magkapatid, agad silang isinailalim sa counseling session. Gusto lang namin na hindi na pa maulit pa. Mag-i-stay kayo sa amin hanggat hindi namin nasisigurado na ang lugar ninyo, ang papa nyo ay napoprotektahan kayo. Sa pahintulot na rin ng mga social worker at ng tiyahing si Lorna, nakapanayam namin si Trisha. Nangligaw po siya sa akin. Nagtanong po kung pwede po manligaw. After 2 weeks, yun po, sinagot ko po siya. Pagbi po, just mabait po. Yung pangangailangan ko po sa school, mga uniform po, ganun. Yung ano po, yung di niya daw po papabayaan, mahal na mahal niya daw po ako, ganun. Ayon sa batas, pang-aabuso ng maituturing ang pagkakaroon ng sexual na ugnayan sa isang 13 anyos tulad ni Trisha. Para masiguro ang kondisyon ni Trisha, pati na ang kapatid niya, inirekomenda ng social workers na isailalim sa medical tests ang magkapatid. Sa gabay ng social worker PNP WCPC ng San Mateo Rizal at ng kanilang tiyahing si Lorna, minabuti ng resibo na samahan sila sa isang ospital para masuri. Agad silang isinalang sa genital examination para masuri kung may senyales ng pang-abuso. Isang 13 taong gulang na dalagita ginawang nobya raw ng 46 na taong gulang niyang kapitbahay. Isinailalim ang dalagita sa iba't ibang medical examinations kabilang na ang pregnancy test. Ang di umano'y pang-abuso ni Melchor, nagbunga na pala. Positibo si Trisha sa isinagawang pregnancy test. Ako po mismo yung sumama dun sa comfort room. Tapos yun, hindi ko po sana in-expect. Dahil dito, buong-buo na ang desisyon ng tiyahing si Lorna. Nito lang Huwebes, sinamakan siya ng resibo na magsampa ng kasong statutory rape laban sa suspect na si Melchor. Ibig sabihin po yun sa pag-abuso sa bata, yung sa pagkikipagrelasyon sa isang minor de edad po. Yung suspect is may kakayahang mag-isip kasi siya po yung nasa tamang edad. Kung sakaling mapatunayang may sala, nakaharap si Melchor sa habang buhay na pagkakakulong. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang ama ni Trisha at Tintin para tanungin kung may alam siya sa naging relasyon ng kanyang anak at ni Melchor. Tumanggi siyang magbigay ng panayam, pero paliwanag niya, wala raw siyang alam sa relasyon ng kanyang anak at ni Melchor. Hinding-hindi rin daw siya magbibigay ng basbas sa relasyon ng menor de edad niyang anak sa lalaking kasing edad na niya. Pero ang say ni Lorna, don't me, kuya. Kasama ang punong barangay, minarapat po nating sadyain ang bahay na akusado para personal na makunan siya ng panig. Yung bahay na akusado, narito po sa aking kaliwa. Maglalakad lamang ako ng ilang baitang. Narito po naman ang bahay ng bata, yung menor de edad na sinasabing karelasyon ng akusado. Ganda tanghali po. Emil Sumangil po sa resibo. Ako po biyanan. Opo. Nandiyan ho ba yung lalaki, yung subject ko namin? Wala ho ako kahapon. Nagtrabaho ako ngayon.
Pagdating ko nga sila, wala na yung motor. Pasok ko kayo. Tingnan nyo din, sir, para alam nyo, baka sabihin nyo tatago ako. Pero kung sakali yung lumutang, iharap nyo sa barangay, ready kayo nun. Sige po, kung talagang papahayag po Yun ang siya. gusto nyo. Sa puder ho ng barangay, ano ang magagawa ninyo para naman ho dito sa akusado? Ito pong aming mga barangay police o barangay tanod, aking pong laging pinagmo-monitor dito sa area nila. Aha. Para kung sakali man ay report namin at damputin, we turn over sa pulisya. Okay. Para naman masiguro ang kaligtasan at mas maprotektahan ang magkapatid na sina Trisha at Tintin, minabuti ng Municipal Social Welfare Office na dalhin sila sa isang shelter. Dito, sasailalim sila sa mga counseling session para magsimula ang kanilang paghilom. Ito muna ang magiging pansamantalang kanlungan ni Trisha, malayo sa anumang uri ng pang-aabuso at mas malapit sa bagong pag-asa. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel